the cross made the difference. The new covenant, the cross made the difference. So last time, sinabi natin kung ano ibig sabihin ng covenant. Covenant, ito po ay tipan, kontrata, o kasunduan. A covenant is a binding agreement between two parties. Kasunduan sa dalawang partido. So ito po ay, so ibig sabihin, ang bawat parties is merong obligasyon sa bawat isa. So sa Bible, ito po ang kasunduan ng Diyos at ng tao. So last time din po na natalakay natin yung ibang covenants na ginawa noong time na yon sa Biblia, yung Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic, at yung ating focus o sentro na pinag-uusapan ngayon, tatalakayin is yung Messianic o ang New Covenant, na kung saan po tayo ay nasa ilalim nito. So tayo po ay nasa ilalim ng bagong tipan. Amen. So kung tayo po ay nasa New Covenant, so ang si God po, ang ating Father, no, si God, hindi po siya, hindi niya po tayo deal based on the Old Covenant. God does not deal with us now based on the Old Covenant. Sabi po sa Hebrews chapter 8, verse 13. Hebrews 8, verse 13. In speaking of a new covenant, he makes the first one obsolete. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Mapasahin ko rin po sa Tagalog sa ang Biblia. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. Datapot ang nagiging luma ay tumatanda at malapit na ang lumipas. Babasahin ko rin po sa translation ng King James Version 16:11. In that he set a new covenant, he had made the first old, now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. So, ang ginamit po dito na word is yung decayeth, waxeth, and vanish away. So, ang original po na sa salitang Grego na decayeth is palayo. So, literal po na kahulugan yan ay obsolete, worn out, out of date. Out of date. Yung waxed old po, galing po yan sa original Greek word na gerasko. So, ibig sabihin po niyan is old age o matanda na o gurang. And yung last is yung vanish away. Ang salitang Grego po nito is apanismos, na ang ibig sabihin ay disappear na. So, ano pong nangyari sa matandang tipan? Kung meron po kayo dyan, New Living Translation version po ng Biblia, ito po yung pagkakasalin. Hebrews 8:13. When God speaks of a new covenant, it means He has made the first one obsolete. It is now out of date and will soon disappear. So, matandang tipan, Old Covenant is obsolete, lipas, decayed, old, and vanish away. Yun po yung sinasabi po ng salita ng Diyos patungkol sa Old Covenant. So kung nasa New Covenant na po tayo, kailan ba nagsimula ang New Covenant? Kailan ba nagsimula ang bagong tipan? O sa bagong Kristiyano po, ang pangkaraniwang sagot niyan ay sa Matthew chapter 1 verse 1. Kasi alam niyo po ng mga nag-aaral ako sa ng elementary, meron nagbibigay na Bible yung maliliit, no? Yung pang-pocket Bible nga, no? New Testament lang po yun, no? Wala yung Old Testament. So yung New Testament nagsisimula siya sa Matthew chapter 1 verse 1. So bilang bagong Kristiyano,
Pangkaraniwang sagot po yan, no? Kailan nag-start ang New Covenant o New Testament? Ay di sa Matthew chapter 1. O di po kaya ang sinasagot nila is nung ipinanganak si Jesus, doon nagsimula yung New Covenant. Pero syempre dahil alam na natin, tayo po ay medyo mature Christian na o matagal na nagbabasa ng salita ng Diyos, alam po natin na hindi ito totoo. Kasi si Jesus po ay ipinanganak sa ilalim ng matandang tipan. So hindi pwedeng nung ipinanganak siya, nagsimula yung New Covenant. Kasi po, nung pinanganak si Jesus Christ, nasa ilalim siya ng matandang tipan. So bakit po ba siya pinanganak under the Old Covenant? Ang layunin po ay para tubusin tayo sa matandang tipan at dalhin tayo ni Christ sa bagong tipan. Sabi po sa Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 5, "But when the appropriate time had come, God sent out His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we may be adopted as sons with full rights." Amen. So kailan po nagsimula ang bagong tipan? Ito po ay nagsimula sa pagbububo ng dugo ng Panginoong Jesus doon sa krus. Hindi po sa kanyang kapanganakan, hindi po nung siya ay nag-dibu, nag-21, hindi po nung siya ay gumagawa ng mga himala, nagpapagaling, nagpapalis ng demonyo. Nagsimula po ang bagong tipan nung ang Panginoong Kristo ay nagbubo ng kanyang dugo doon sa krus para sa atin. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 20, "And in the same way, He took the cup after they had eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." Sa Tagalog, gayon din naman ang saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. So yung cup, alam natin yung cup o yung saro, ano po tinutukoy dito? Tinutukoy yung wrath o yung puot ng Diyos o yung tasa ng kamatayan doon sa krus. Di ba sabi po ni Jesus Christ sa Matthew chapter 26, Ama ko, kumbaga, maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. So when did the new covenant start? Christ's death started it, and His resurrection sealed it. So ang death and resurrection ng ating Panginoong Jesus, isa po ito sa pinakamahalagang katuruan ng pananampalatayang Kristiyano. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang nagselyo sa bagong tipan na nagsimula sa kanyang kamatayan. So ang kamatayan ng Panginoon ang hudyat ng bagong tipan. At yung kanyang muling pagkabuhay naman ang nagpatibay na ito ay walang hanggang tipan. Ito na covenant na magkakaroon sa pagitan ng tao at Diyos. Wala na pong susunod dito. Hebrews 13 verse 20. "Now may the God of peace, who by the blood of the eternal covenant brought back from the dead the great shepherd of the sheep, our Lord Jesus." So kaya po, ito po ay mahalaga. Kaya po alam niyo po yung ginagawa natin kapag meron tayong banal na communion. Yung banal na komunyon. Inaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Yung sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11, sa verse 25, "This cup is the new covenant in my blood. Do this every time you drink it in remembrance of me." So every time na Holy Communion, nagbabadal na komunyon tayo, nare-remind tayo na nasa new covenant tayo. Not in the life, the blood ng animals,
but in the precious blood ni Lord Jesus Christ. Amen po mga kapatid. Oh, so always remember that na tayo is nasa New Covenant kasi mamaya may meron pa tayong makikita kung ano yung kaibahan kung ang mindset mo is old at ang mindset mo ay new, o isang Kristiyano ay nasa old covenant mindset o isang Kristiyano is nasa new covenant mindset. Malaki po pagkakaiba niyan. Nawala po yung boses ni Pastor. Opo, nawala nga. Nawala ba ako? Oh, Pastor. Hello? Yan. Praise Okay na God. po? Okay po. Saan po ako natapos? Saan niya po yung huli kong ano? Malaki ang Sakto lang po. pagkakaiba niyan po. Yung sinabi niyo po, yung Old Covenant tsaka New Covenant, malaki ang pagkakaiba niyan. Apo, no? Ang isang Kristiyano na ang mindset ay nasa Old Covenant at isang Kristiyano ang mindset is nasa New Covenant, malaki po ang pagkakaiba nila. Mamaya po mas didiinan natin yung pananaw na yon, yung view na yon. So sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. So ang Old Covenant po ay salita ng Diyos. So meron pong katotohanan sa Old Covenant na nakalagay sa salita ng Diyos. Meron ding katotohanan sinasabi ang salita ng Diyos patungkol sa New Covenant. Kaya nga po ang ating Biblia ay merong Old and New Covenant. Dahil ang dalawang ito po ay salita ng Diyos. Pero kailangan lang hatiin o i-divide ng tama. Kaya nga po sabi ni Paul, rightly dividing the word of truth. So ano ba yung word of truth? Word of truth ba ang Old Covenant? Old Testament? Yes. Word of truth ba ang New Covenant? New Testament? Yes. Pero kailangan i-rightly dividing the word of truth. Sandali lang Amen. po, Pastor. Hindi po- Nay Andrea, pamute nga po ng mic. Sorry. So hindi po pwedeng ang dalawang tipan pagsamahin. Hindi po pwede ang dalawang tipan mix. Hindi rin po pwedeng balansehin natin. Kasi ang sinasabi po ni Paul dito, kailangan hatiin. No, hindi pwedeng pagsamahin ang dalawang tipan kasi mismo ang Panginoong Jesus sinabi niya sa Luke chapter 5:36 hanggang 38. So ito po yung story and yung parable ni Jesus Christ. Kung alam niyo naman po, hindi ko na po babasahin kasi para hindi tayo makakonsume ng mahabang oras. So, yung lumang damit, di ba? Ang sabi, no one tears a patch from a new garment. Oh, and the piece from the new will not match the old. So, ang lumang damit ay ang Old Covenant. Ang bagong tela ay ang bagong tipan. Sa verse 36, at sa luma naman ay hindi, sorry. Saan na ba? About sa verse 38, instead, new wine must be poured into new wineskin. Now sabi sa verse 37, and no one pours new wine into old wineskin. So new wine ay ang new covenant at ang old wineskin ay old covenant. So hindi pwedeng pagsamahin ang dalawang ito. So magkasalungat, incompatible ang dalawang tipan. Bakit po? Isang example lang muna. Sa Old Covenant, ang kagalingan natin, hinihingi natin kay Lord.
Pero sa New Covenant, ang kagalingan natin, ibinigay na ni Lord. Ibinigay na po sa atin. So, kung ang isipan mo, nasa Old Covenant, hingi ka ng kagalingan. O hingi ka ng pagpapala. Pero sa New Covenant, pasalamat ka ng pasalamat sa kagalingan at pagpapala. So, anong stand natin doon sa dalawang ito? Kaya sabi ng Lord, kailangan i-divide yun ng tama. At saan tayo nakatayo ngayon? So, the Old Covenant is based on man's performance. While New Covenant is based on Christ's performance. The Old Covenant is by works. The New Covenant is by grace. So last time na tinalakay natin yon. Kaya po may kalituhan sa body of Christ. Saan ba ang tipan nakatayo ako? Oh, saan ba ako nakatayo? Sa old o sa new? O minsan sasabihin natin sa new. Pero ang isipan natin nasa old. So kailangan suriin, i-divide natin ng tama. Nasaan ba ako? No? Saka kung tayo ay magtuturo, dapat nagtuturo tayo na may Kristo nang namatay para sa atin. May Kristo nang at meron ng bagong tipan. No? Na hindi dahil sa ginagawa natin kaya tayo naligtas, kundi sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Kristo, kaya po tayo naligtas. O sino pa po dito ini-earn ang kaligtasan? No, hindi naman natin ini-earn yung kaligtasan natin. It is a gift. Ito ay regalo sa atin. Diba? So, kailangan alam natin yung saan tayo nakatayo. Okay, sa Hebrews chapter 10 verse 1, for the law possesses a shadow of the good things to come, but not the reality. Therefore, completely unable by the same sacrifices offered continually year after year to perfect those who come to worship. So, may mga familiar po sa Old Covenant, paano ba tinatakpan ng kasalanan? Yearly, di ba, nagpapatay po ng hayop. At yung dugo, iwiwisik sa tao, no? Para patakpan yung kasalanan. Tapos yung hayop, no, na innocent, yun yung po pinapatay. Pantakip sa kasalanan natin, yung blood. Yearly po yun. Paano kung sa pamilya natin, merong 10 miyembro, lahat po nagkasala, di 10 hayop na walang kapansanan, yun dapat patayin. Pero tayo ngayon is hindi na po ginagawa yon. Sabi po natin, di ba, last time, kung ikaw ay nakatayo sa Old Covenant, sa law, hindi pwedeng yung gusto mo lang ang sundin mo. Ito lang yung gagawin ko. Kailangan yung 613 laws, kailangan yun ma-perfect mo. So ang Old Covenant is only a shadow but not the reality. Diba? Ano po ba yung shadow? Hindi po ba kapag tayo ay nakatayo sa may kalayuan, ay yung anino natin nasa harapan. So kapag tayo ay lumalapit, lumilipat yung anino sa likuran. So nung malayo pa po yung New Covenant, ang anino, yung Old Covenant, ay nasa harapan. Pero nung dumating na ang New Covenant, lumipat na sa likod ang anino. Kaya nga sabi doon, decay it, wax it old, vanish away, disappear. No, nung dumating ang New Covenant, lumipat na sa likod ang anino, yung Old Covenant. Diba? In the Old Covenant po, si Christ was concealed. Siya po'y nakatago. Nandun si Christ sa Old Covenant. Magmula Genesis, andyan na sa mga prophets, nandun na si Christ. Nakatago lang siya. Pero pagdating po ng New Covenant, Christ was revealed. Amen? Ang dami pong verses po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was fully God. Si Jesus Christ. The Word was with God in the beginning. John 8:56, sasabi po doon, your father Abraham was overjoyed to see my day, and he saw it and was glad. I tell you the solemn truth, before Abraham came into existence, I am.
Amen? Sa John chapter 5, if you believe Moses, you would believe me because he wrote about me. Sabi po ng Lord sa 1 Corinthians 10 verse 3 hanggang 4. Sabi po dito, and all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink, for they were all drinking from the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Amen? So, andun si Jesus Christ sa Old Covenant, pero siya ay nakatago pa. Pero nung dumating na po ang New Covenant, Christ revealed. Amen. Imagine niyo po yung anino. Di ba? Ano po ba nakikita niyo sa anino? Black. Hindi mo makita yung appearance. But may black, may image na black, may hugis, may shape, black. Hugis tao. Kapag nakita mo nakatayo si halimbawa si Sister Beverly, yung anino niya. So alam mo siya ay babae dahil sa haba ng buhok niya, sa kilos niya, pag lumalakad, itong babae. Pero nung lumalapit na siya, nakita mo na, hindi lang pala babae. Isa palang magandang babae. So mayroong kaibahan, nung dumating si Christ, nakita mo yung kagandahan ng tipan na to. Hindi ko pong sinasabi, hindi ko pinapawalang bisa, hindi ko po nire-reject ang Old Covenant kasi po yan po ang nagdala sa tao sa pagsunod dyan o para makita yung ating mga kasalanan, kahinaan, na malaman natin kung ano yung kabanalan patungkol kay Diyos, kay God. Kaya lang pag sinabi ni God, nasa New Covenant ka na. At sa New Covenant, mas maganda. It is a better covenant. It is better covenant na nilagay sa atin ng Lord. Bakit po kaya? Kasi po nga po, wala pong kayang makasunod doon sa Old Covenant. Amen, pa mga kapatid. Ang Old Covenant, it is only a shadow, but the reality is Christ sa New Covenant. So, nang dumating po si Christ, ang focus natin ay hindi na dapat sa shadow, kundi ang focus natin ay kay Christ sa New Covenant. Kaya dapat nakaangkla ang ating pananampalataya hindi sa performance-centered. Do. Gawin mo yan, gawin mo to. Para mahalin ka ng Diyos, para maligtas ka, gawin mo to. Hindi po. Nakapokus tayo doon kay Christ na sinasabi sa'yo, done. Kay Christ, it is done. John 19:30, nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na. It is finished, tetelestai, at niyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Amen, mga kapatid. The Old Covenant requires perfect obedience to earn God's blessing. Ang tanong po dito sa atin, sino po dito ang perpekto? Kung perpekto tayo, dapat nasa Old Covenant tayo. Dahil hindi tayo perpekto, ngayon nasa biyaya po tayo kasi hindi natin kayang sundin yung hinihiling ng Old Covenant, hinihiling ni God. Ano yon? Perfection. So, in the Old Covenant requires perfect obedience to earn God's blessing. So, basahin niyo po yung sa Deuteronomy chapter 28. Ang sabi ng Lord yan, if you indeed obey the Lord your God and are careful to observe all. Ayun po yung word all his commandments. Hindi pwedeng yung last time hindi pwedeng 612. Kailangan observe, kailangan mong gawin. Hindi tayo pwedeng mamili kung ano lang gusto nating gawin. Last time, kapag nagkasala ka sa isa, nagkasala ka na sa lahat. So requirements ng blessing
nung time na yon, no Old Covenant, perfection. Kailangan mo masunod lahat. Oh. So, marami po sa verse 3 hanggang 14, nakalista po yung pagpapala na makukuha natin sa pagsunod. Andun po yung pagpapala. Biruin nyo from 3, verse 3 to 14. So, 11, no? 11 verses. Nakalista po yung pagpapala doon. Kapag sumunod tayo doon sa hinihinging requirements ni God sa atin, sa lahat ng kanyang utos. Kapag nabigo po tayo doon, mabigo tayo sa pagsunod, anong mangyayari? Sumpa po ang darating. Nandyan din po yan sa Deuteronomy 28. After ng 14, 11 verses, magmula nung sinabi ni God yung mga pagpapala kapag sumunod tayo, sa verse 15, ang sabi niya, but if you will not obey the voice of the Lord your God or be careful to do all na naman, no? All His commandments. Alam mo mga kapatid, from verse 15, from verse 16 hanggang 68. So grabe, ang haba ng listahan. From verse 16 to verse 68, nakalista naman lahat ng sumpa at salot. Amen. So grabe naman, Lord, yung pagpapala is strictly naman yung sumpa at salot kapag hindi namin nasunod. Sabi sa verse chapter 29 ng verse 1, ito ang mga salita ng tipan na inutos ng Panginoon kay Moises na gawin sa mga anak ng Israel sa lupain ng Moab. Ito po yung inutos ng Panginoon Diyos. But, mga kapatid, in the New Covenant, the New Covenant po, it provides perfect obedience through Christ. Si Christ po ang sumunod ng perpekto. Amen. Romans 8 verse 3, for what the law was powerless to do, that it was weakened by the flesh, God did. By sending His own Son in the form of humanity, He condemned sin by being incarnate. So that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us. Amen. Yung perpektong pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo ay para sa atin. Para po matanggap natin yung pagpapala bilang regalo. Hindi po bilang bayad para sa ating mga mabubuting gawa. So yung pagpapala, yung kagalingan, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, lahat po yan pagpapala bilang regalo. Hindi po dahil sa pagsunod natin, kundi sa perpektong pagsunod ng Panginoong Hesukristo. Amen po mga kapatid. No? Kaya po ang sabi natin, sabi ni Lord sa John 14:1, manampalataya, huwag kayong mabagabag. Manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya rin kayo sa akin. Si Jesus Christ. Yun po yung requirements. Yun po yung requirements natin ngayon. Yun po yung requirements ni God sa atin ngayon. Manampalataya. Believe. Maliligtas ba ako sa pamamagitan ng pananampalataya? Yes. Gagaling ba ako sa pamamagitan ng pananampalataya? Yes. Pagpapalain ba ako? May blessings ba ako sa pamamagitan? Yes ng yes, mga kapatid. Sabi po sa 1 John 2 verse 2, and he himself is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins but also for the whole world. Dahil po sa perfect obedience ng ating Panginoon, alang-alang sa atin, tayo'y naging perpekto sa pagsunod ayon sa pamantayan ng kautusan. So ang pagpapala, hindi po premyo ng ating gawa. Ito'y regalo sa atin ng Diyos. Diba? Dahil po sa ginawa ni Jesus Christ.
na sinasampalatayaan natin. Amen po ba mga kapatid? Kanina may message po doon sa group namin. Sabi niya, akala ko totoo ang Diyos. Akala ko tunay ang Diyos. Pero bakit hindi niya ako pinapagaling? Bakit lalo akong nanghihina? Hindi po ako nagre-response kanina. Pero may isang kapatid doon na gusto niyang sagutin yung question ng isang mananampalataya rin naman. Kaya lang nasa kalagayan po siya na, alam niyo po yun, nanghihina, nawawalan ng pag-asa. Kaya nasasabi niya po yung ganong bagay. Naunawaan na po natin yan. Pero hindi natin siya pwede i-comfort sa kasinungalingan. Dahil ang Diyos, anumang kalagayan natin, siya ay tunay. Anuman ang pinagdadaanan natin, anumang pangit na sitwasyon na meron tayo ngayon, never question God if He is true. Totoo po siya kahit kung ano pa yung kalagayan natin eh. Sa Biblia, ang dami niyang pinagaling. Lahat niya pinagaling niya eh. Lahat ng pumunta sa kanya, malala. Hanggang sa pinakamalala, di ba? Pinagaling ng Panginoon. Palayas ng masamang espiritu, bumuhay ng patay. So, nakakalungkot, kasi po, ang diablo, sinisiraan si God sa atin. Yan po yung gagawin niya. Sisiraan niya ang Diyos sa atin. Papaniwalain ka, lalasurin yung isipan mo. Ganyan ba ang Diyos? Tunay ba ang Diyos? Sabat ganyan yung kalagayan mo? Kung may Diyos, bakit may sakit ka pa? Kung may Diyos, ganyan. No? Sinisiraan po tayo, nilalas yung ating isipan. Pero kung alam natin yung ginawa sa atin ng Panginoon, alam natin yung ating firm foundation, yung gospel that Jesus Christ died on the cross for us, na siya ay muling nabuhay at muli siyang babalik dito para tayo ay sunduin. Anything, mga kapatid, na alam mo, wala nang hindi kayang ibigay ang Panginoon, ang Diyos sa atin. Kaya sabi po sa salita ng Diyos, kung naibigay na yung anak, ibinigay yung kanyang bugtog na anak, ano pa hindi kaya ibigay sa atin ng Diyos? Amen? Pero ang hinihiling sa atin ng Diyos, John 14:1. Ang sabi niya, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Yun ang kahilingan sa atin ni God eh. Have faith. Amen? Hallelujah. Okay. In the new covenant, Christ fulfilled the righteous requirements of the law, so that in Christ, we can receive the blessings as a gift. Ano ba righteous requirements ng law? Kapag hindi ka nakasunod sa kautusan, kailangan mong mamatay. Sino yung namatay para sa atin? Dapat tayo po'y mamamatay, tayo po'y dapat nandun sa, imagine mo, ikaw tayo yung nasa cross dapat. Dapat ba sa atin yun? Yes, dapat sa atin yun kasi hindi tayo nakasunod eh. Pero kay Christ, He fulfilled the righteous requirements of the law. So, ang lahat ng kay Kristo, tatanggap ng pagpapala as a gift. Regalo po. Ang regalo, walang hinihinging kapalit, walang bayad. Amen? So, the new covenant is a better covenant. Sabi po, Ephesians 1:3, blessed is the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. Better ang new covenant. So sa old covenant, ang pagpapala ay conditional. Sa new covenant po, ang pagpapala ay positional. Amen? So ang pagpapala ay hindi dahil sa ating pagsunod, kundi sa pagsunod ni Jesus alang-alang sa iyo. At dahil tayo ay na kay Kristo,
masasabi mo sa sarili mo, ako ay pinagpala na. Hindi pagpapalain pa lang. Pinagpala ka na sa oras na ito, mga kapatid. Pinagaling ka na sa mga oras na ito, mga kapatid. Pinalaya ka na sa mga oras na ito, mga kapatid. Amen? So ano ba ang guarantee ng better covenant na to? Ano ba sinasabi sa Hebrews 13 verse 8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So forever you are blessed. Kaya mo bang sabihin, dumadaan ka sa kagipitan, I am blessed? Amen. Lord, kahit dumadaan ako sa kagipitan ngayon, ang sisigaw ko, I am blessed. Lord, may nararamdaman akong mga simptomas ng karamdaman. Actually, sinabi ng doktor, ito yung kalagayan, malala na ang kalagayan ng aking katawan ko. Pero kaya mo bang sabihin that I am healed? Have faith, at sabi ng Lord, manampalataya kayo sa Diyos at manampalataya rin kayo sa akin. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nung sinabi niyang pinagaling ka niya, 2,000 plus years ago, nung ito'y hinula ni Prophet Isaiah, mga kapatid, hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Nung sinabi ni Christ sa tatay ng bata, nung sinabi ni Christ doon sa may ketong, gusto ko gumaling ka. Mga kapatid, yun din yung word na yun na maririnig mo sa Panginoon ngayon. Gusto ko gumaling ka. At sa aking mga sugat, ikaw ay gumaling na. Amen po, mga kapatid. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 32. He who did not spare his own son, but gave for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Amen, mga kapatid. Ano pang hindi kaya ibigay sa iyo ng Lord? Graciously. Walang bayad. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kaya po, mga kapatid, ang panalangin dapat sa bagong tipan ay puno dapat ng pasasalamat. Nasa New Covenant ka, dapat ang iyong panalangin punong-puno ng pasasalamat, punong-puno ng deklarasyon na ako'y pinagpala na, ako'y pinalaya, pinagaling, pinaboran ng Diyos. So kapag hinihingi pa natin ang pagpapala at pabor, mali po ito. Dahil tayo po ay blessed and highly favored by God in Christ Jesus. Amen? At sa ating pagtatapos, in Christ, you are in a better covenant. Amen? Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon, in Jesus' name. Lord, I stand, Lord God, in the truth, Lord God, sa iyong salita, na we are in the new covenant. Na sa new covenant, Lord God, ang pagpapala, ang kagalingan, ang biyaya, Panginoon, ay iyong binigay sa amin by gift, sa pamagitan ng regalo, Lord God. Dahil po sa tinapos na gawa ng Panginoon sa Kristo. Lord, inaangkin namin, Panginoon, lahat po ng kasama, Lord God, doon sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, lahat ng ibinigay mo sa amin, lahat ng benefits, Lord God, lahat ng inclusions, Lord God, sa aming kaligtasan, Panginoon, pinagpapasalamat namin, Panginoon, in Jesus Christ's name. Kaya, Panginoon, aking binababa, Lord God, ang pagpapala at kagalingan, kalayaan, kaligtasan, Lord God, sa bawat isa. In the mighty name of Jesus Christ, Lord,
Kiniklaim namin to. Inaagaw ko to. Inaagaw namin ito, Lord God, sa enemy, Lord God. Ayaw ng enemy na malaman natin ito. But Lord, tonight, Lord God, hindi namin hahayaan na yung para sa amin ay hindi mapunta sa amin. In Jesus' name. Lord, I speak, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, ng divine healing, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name. Hallelujah. Father God, divine healing, Panginoon, na hindi namin kailangan pang gumastos ng malaking halaga, Panginoon, para po sa aming karamdaman, para po sa mga sakit, Lord God, ng aming katawan. Dahil sa iyong mga sugat, sa iyong katawan na binugbog, Panginoon, aming pinapadaloy ang kagalingan at buhay in the mighty name of Jesus Christ sa bawat isa ngayon. In Jesus' name, we speak life now to flow. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, maraming salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Lord, I break every curses in the mighty name of Jesus Christ. Any form of curses in the mighty name of Jesus is already destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' name. Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon. In Jesus Christ's name. Hallelujah. Thank you, Father. At binabalik po namin ang lahat ng kapurihan. Pasalamat, Lord God, kadakilaan, Lord God, sa iyo, Panginoon, sa ang lahat ng papuri, Panginoon. Maraming salamat po in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Praise God. Ayan, wala po ata si Jay. Maraming salamat po sa buhay niyo.